Ang kapayapaan ng Diyos ay sumaating lahat. Magandang umaga sa ating mga anak ng Diyos. Ang ating topic ngayon ay tungkol sa mga anak ng Diyos. Makikita natin ito sa unang 1, chapter 3, verse 1 to 10. Ang ating buong team ay ang mga anak ng Diyos ay may pag-asa at nagsisikap. Yan, paano ba tayo naging anak ng Diyos? Ano ang naging dahilan? Paano tayo naging anak ng Diyos? At ano tong pag-asa natin? Ano yung inaasahan natin bilang mga anak ng Diyos? At ano rin yung ating pinagsisikapan na dapat nating pagsikapan bilang mga anak ng Diyos? Yan, ang kaluwalhatiang darating. Ang mga anak ng Diyos ay may pag-asa sa kaluwalhatiang darating. Naniniwala po ba tayo rito na meron tayong pag-asa sa kaluwalhatiang darating? May kaluwalhatian tayong tatanggapin, no, pagdating ni Kristo. At makakahati tayo sa kanyang kaluwalhatian. Babasahin ko rito sa inyo sa unang 1, chapter 3, verse 1 to 2. Tignan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinawag tayong mga anak ng Diyos, at iyon nga ang totoo. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, mga anak tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam natin sa pagdating ni Kristo'y tayo'y magiging katulad niya, sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Sabi rito, naging anak tayo ng Diyos kung gaano ba kalaki yung pag-ibig sa atin ng Diyos Ama. Kaya tayo naging anak ng Diyos dahil sa pag-ibig ng Diyos. Alam natin yan sa John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya ibinigay niya yung kaisa-isa niyang anak na si Jesucristo. Kaya niya pinadala ang ating Panginoong Jesucristo ay dahil sa pag-ibig sa ating lahat. Kaya tayo ay naging anak ng Diyos dahil sa pagpapadala ng Diyos Ama at dahil ito sa pag-ibig. At noong tayo sumampalataya kay Jesus, tayo ay naging anak ng Diyos. Sabi sa John 1:12, sapagkat ang sinumang tumanggap sa Kanya at sumasampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. No, kaya tayo naging anak ng Diyos dahil tinanggap natin si Jesus at sumampalataya tayo kay Jesus. Kaya tayo binigyan ng Diyos ng karapatan na maging anak niya. Doon ang galing yung pagiging anak natin sa Diyos, yung kay Jesus, dahil sumampalataya tayo. Yan, tinawag tayong mga anak ng Diyos. Iyon nga ang totoo. At totoong mga anak tayo ng Diyos. Huwag tayong mag-alinlangan, no? Na ako ba anak ng Diyos? Totoo yan, na anak ka ng Diyos. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng makasanlibutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos. Yan, ito yung dahilan. Kaya hindi tayo tinatanggap ng sanlibutan. Kasi mismo itong mga makasanlibutan ay hindi nila kilala yung Diyos. Paano nila tayo tatanggapin? Dahil hindi nga nila yung kilala ang ating Diyos. Kaya hindi nila alam, no, kung sino tayo. Ngunit tayo, alam nating anak tayo ng Diyos, na tayo mga tumanggap kay Jesucristo, at alam natin na tayo ay magkakapatid. Dahil kay Jesucristo. Dito natin nalaman na tayo yung mga anak ng Diyos. Ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Mga anak na tayo ng Diyos pero hindi pa nahayag ito. Kung titingnan natin ang lahat ng tao, halos pare-parehas lang na itsura. Hindi mo naman, pag may magkatabing tao, hindi mo masabi ito ba anak ng Diyos o ito hindi anak ng Diyos. No? Sa itsura niya, hindi mo siya makikita kung sino yung anak ng Diyos diyan. Kaya sabi, hindi pa nahayag, no, yung kalagayan natin. Pero darating ang time na makikita natin kung sino ang anak ng Diyos at kung sino yung hindi anak ng Diyos sa huling araw. No? Pag tinignan mo pa lang, alam mo na kung sino yung anak ng Diyos. At ito yung ating pag-aaralan. Ngunit alam natin na pagdating ni Kristo, tayo yung magiging katulad niya. Yan. Malalaman natin ito pag dumating si Kristo. Pag bumalik na ang ating Panginoon Kristo, malalaman na natin kung sino ang anak ng Diyos dahil tayo ay magiging katulad niya sapagkat makikita natin kung sino talaga si Jesus.
Yan. Pag nahayag na kung sino talaga si Jesus sa kanyang pagdating at nakita na yung kanyang kaluwalhatian, sino ba tong Jesus na dumating na to? Siya ba'y Diyos, makapangyarihan? No? Nasa kanya ba lahat ng kapangyarihan? Pag nahayag na ang pagdating ni Jesus at nakita na ng lahat na si Jesus ay Diyos at makapangyarihan sa lahat, makikita nila at mahayag din yung mga anak ng Diyos. Mahayag ito at hindi ito at ito'y makisasaksihan ng lahat. Yan. Tayo'y magiging katulad ni Kristo. Sabi rito sa Romans 8, verse 18 and 19, ito'y sinulat ni Pablo, itong Roma na to, para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi natin maihahambing sa kaluwalhatiang ipahayag sa atin balang araw. Sapagkat nananabik ang sanglilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. No? Sabi diyan yung ating daw pagtitiis, hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ipahahayag sa atin balang araw. Ibig sabihin, ano man ang tinitiis natin ngayon, ano ba yung mga tinitiis natin ngayong paghihirap? No, marami tayong tinitiis, lalo na ngayon sa panahon ito. Ngunit sabi, ano man yung hirap, gaano ba yung hirap na tinutukoy natin dito? Hindi ko alam kung gaano kayo naghihirap ngayon, pero kung kayo na yung naghihirap ng pinakamahirap, sabing gano'n, kahit anumang hirap yan, hindi yan maihahambing. Malayo yan sa kaluwalhatiang matatanggap mo pag dumating si Kristo. Pag dumating si Kristo, hindi mo yan maihahambing dahil napakalaking kaluwalhatian ang tatanggapin ng mga anak ng Diyos. At yan ay pinananabikan ng sanlilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. No? Ihahayag ng Diyos, ito yung aking mga anak. No? Ipapakita niya kung gaano kaganda yung maging anak ng Diyos. At kung ano yung authority ng mga anak ng Diyos, kung paano magniningning yung mga anak ng Diyos pagdating ni Jesus. At ito ay kanyang ihahayag. Bagamat ngayon, hindi pa nga nahayag. Pero pagdating ni Kristo, mahahayag ito kung ano ang tunay na magiging kalagayan natin. At ito nga yung kaluwalhati ang sinasabi ng Diyos na makikita sa bawat isa sa mga anak niya. At ang mga anak ng Diyos na yan ay tayo. No? Tayo yung mga anak ng Diyos na tinutukoy dito. Tayo yung magliliwanag. Tayo yung makikitaan ng kaluwalhatian. No? Kasama si Kristo. Kaya't kung meron tayong pagtitiis ngayon, may inaasahan naman tayong kaluwalhatiang darating sa atin pagdating ni Kristo. Kaya magtiis lang tayo ngayon. Meron talaga tayong pagtitiis ngayon. Tiisin natin yan. Dahil yan ay paghihirap. Pero pag dumating naman si Kristo, may kaluwalhatian naman tayo na darating sa atin. No, napakaganda niya. Na-excite ba kayo sa kaluwalhatian ng Diyos? Gusto mo bang makita na yung magiging kalagayan mo pagdating ng panahon na narito na si Kristo? No, napakaganda ng kalagayan at ayan ang ihahayag sa atin ng Diyos. Sabi nga rito sa Colossians chapter 3 verse 4, si Kristo ang inyong buhay at kapag siya'y nahayag, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Sabing ganoon dito, kapag siya ay nahayag, kapag si Kristo na ay nahayag, siyempre si Jesus muna ang mahayag. Yung kaluwalhatian ng Diyos, ni Jesus. Gaano ba siya kakapangyarihan, si Jesus? Gaano ba nagniningning si Jesus pag siya'y bumalik? Si Jesus ba ay Diyos? Makikita ng lahat ng tao yan na si Jesus ay Diyos makapangyarihan sa lahat. No, bumababa sa alapaap, nasa kanya lahat ng kapangyarihan. At siya ay nagniningning. Ito ang unang mahayag, yung kaluwalhatian ni Jesus at makikilala si Jesus ng lahat ng tao na siya ay Diyos. At kapag siya'y nahayag na, mahayag din tayong kasama niya. At sabi diyan, makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Biruin mo, no? Niligtas na tayo ng Diyos, inangkin na tayo ni Jesus, inangkin na tayo ng Diyos na bilang anak niya. Ngayon, binabahaginan pa niya tayo ng kanyang kaluwalhatian. Kaya, napakaganda ng kalagayan natin.
Dapat inaasahan din natin ito, no, sa ating isipan na meron tayong kaluwalhatian. Hindi lang tayo nakikita lang kasi natin yung paghihirap natin. Doon ang hirap maging anak ng Diyos. Ang daming ganito, ang daming suffering. Pero hindi natin natatanaw yung kaluwalhatian na darating sa atin na hindi kayang ikumpara sa paghihirap. Ano mang paghihirap mo dito sa lupa, hindi yan may kukumpara. Kasi napakalaking kaluwalhatian ang daranasin natin pag dumating si Jesus. At tayo ay babahaginan niya, sabi dito, ng kanyang kaluwalhatian. Yan. Sabi nga sa 1 John 3:3, sapagkat ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap na maging malinis tulad niyang malinis. Yan, may pag-asa ba tayo sa ganitong kaluwalhatian? Sabi nga, ang mga anak ng Diyos ay may pag-asa sa kaluwalhatiang darating. Yun ang inaasahan natin. Kaya kung tayo ay may pag-asa, dapat nakikita sa atin. No? Kung may pag-asa ka doon sa kaluwalhatian na iniintay mo, meron kang dapat gawin. Doon sa kaluwalhatian mo, iintayin mo na lang yun. Pero habang iniintay mo yung kaluwalhatian na yun, dahil umaasa ka, meron tayong dapat gawin. Dapat tayo ay nagsisikap maging malinis tulad niyang malinis. Ito yung pinagsisikapan natin. Ito yung tinatrabaho natin habang inaasahan natin yung kaluwalhatian sa pagdating ni Kristo na mahahayag sa atin. Kaya sabi nga, kung sino man yung merong ganitong pag-asa, kung di ka na nagsisikap maging malinis, ibig sabihin, hindi ka na umaasa doon sa kaluwalhatiang darating. Nakalimutan mo na meron palang darating sa yung kaluwalhatian. Nakarangalan. Pagdating ni Kristo. Kaya ayaw mo na magsikap. Pagod na ako, ayoko na magsikap maging malinis. Kasi nakalimutan na natin yung kaluwalhatiang darating. Kaya kailangan, kung sino man ang merong ganitong pag-asa, ay nagsisikap maging malinis. Kaya nga sabi, ang mga anak ng Diyos ay nagsisikap maging malinis. Paano tayo magsisikap na maging malinis? Ano ang gagawin natin? Yan. Anong naisip niyong gawin? Paano tayo magsisikap na maging malinis? Basahin ko sa inyo. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan, at siya'y walang kasalanan. Ang nananatili sa kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sino mang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala man sa kanya. No? Sabi na ng kasalanan ay paglabag sa kautusan. Kaya kung nilalabag natin yung kautusan, tayo ay nagkakasala. At naparito si Kristo upang alisin, linisin tayo sa ating mga kasalanan. Ang purpose ng ating Panginoon, ng pagparito niya, ay tanggalin yung kasalanan sa buhay natin. Alisin ito, linisin tayo. Huwag na tayong mamuhay dito sa kasalanan ito. Kaya nga parito siya upang wasakin yung gawa ng diablo, yung kasalanan na yan. Kaya siya napako sa krus dahil sa kasalanan na yan. Upang alisin yung kasalanan natin at linisin. Kaya hindi niya gusto na mamuhay tayo sa kasalanan. Kahit kailan, hindi gusto ng Panginoon na mamuhay tayo bilang mga anak ng Diyos sa kasalanan. Dahil siya ay walang kasalanan at siya ay banal. Malinis ang Diyos. Siya ay banal. Kaya, ang na kay Kristo ay hindi nagpapatuloy o namumuhay sa kasalanan. Kung na kay Kristo ka, makikita sa'yo, hindi ka dapat nagpapatuloy sa kasalanan. Kasi alam mo na napako si Jesus dahil sa kasalanan. Sa kasalanan natin. Kaya ang mga nakikristo ay hindi na siya nagpapatuloy sa kasalanan. Ibig sabihin, ito yung malalaman mo kung sino yung anak ng Diyos.
Ang anak ng Diyos, hindi na siya nagpapatuloy sa kasalanan. Ikaw ba, kapatid, nagpapatuloy ka pa sa kasalanan? Sabi, may example ako sa inyo, iba yung tupa, iba yung baboy. Anong kaibahan ng tupa sa baboy? Ang tupa nadudulas sa putik. Pero pinapagpag niya yung paa niya. Ang baboy, naglulublob sa putik. Nasa ng putik, talagang lulublob yan. Kasi baboy yan. Kaya malalaman mo kung sino yung tupa dyan, saka kung sino yung baboy. Hindi ko sinasabing hindi tayo nagkakasala, pero hindi tayo nagpapatuloy sa pagkakasala. Nagkakasala tayo, humihingi tayo ng tawad sa Diyos, bumabalik tayo sa Diyos. Hindi yung nagkasala ka, tinuloy-tuloy mo na, in-enjoy mo na yung kasalanan. No, lumublob ka na ron sa putik, lumangoy-langoy ka na ron. Sabi rito, tayo yung mga anak ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos ay hindi naglulublob sa putik. Hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Kaya wag tayong maniwala sa katuruan na pag tinanggap mo si Kristo nga, o tama yun, ligtas ka, pero hindi yun lisensya para magpatuloy ka sa kasalanan. Kasi kung anak ka ng Diyos, hindi ka magpapatuloy sa kasalanan. Yun ang tanda ng mga anak ng Diyos. Kaya naki-question tuloy na, hindi to anak ng Diyos kasi nagpapatuloy sa kasalanan. Okay, tuloy natin. Dahil ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay patunay na hindi niya kilala si Jesus. Ang nagpapatuloy sa kasalanan ay hindi niya kilala si Jesus. Hindi siya anak ng Diyos. Kaya wag nating ipilit na anak tayo ng Diyos kung tayo ay nagpapatuloy sa kasalanan. Dahil sinasabi dito sa salita ng Diyos. Basahin ko rito sa inyo sa 1 John 3, 7, 8. Mga anak, huwag kayong panindang kaninuman. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay matuwid tulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng dyablo. Ayan yan. Ang salita po ng Diyos ang nagsabi nito. Sapagkat sa simula pa ay nagkakasala na ang dyablo, kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Malinaw, ang mga anak ng Diyos, sabi rito, huwag tayong palindang o magpadaya. Walang anak ng Diyos na sinasabi ng bawa ito, mangangaral ka, ako'y anak ng Diyos, ako'y preacher, pero pag tinanong mo, sino kasama mo? Pangalawang asawa ko. Paano naging preacher yan? Ang salita ng Diyos. Tapos nagsasabong, nagsusugal, lahat ng bisyo nandun. Tapos inaangkin niya na siya ay anak ng Diyos. Kaya sabi ng salita ng Diyos, huwag kayong paninlang. Ang gumagawa ng matuwid ay matuwid. No? Walang Kristiyano na nandoon sa kasalanan. No? Chismis dito, chismis doon. Sira dito, sira doon. Ang gumagawa ng matuwid ay matuwid. Ang gumagawa ng baluktot ay baluktot. Kaya dito natin makikita na tulad ni Kristo, siya ay matuwid. Kaya ang ginagawa niya ay matuwid. Kaya kung ang ginagawa natin ay matuwid, ipagpatuloy natin. Pero kung yan ay hindi matuwid at alam natin baluktot, o ito yung mga kasalanang nakasanayan na natin na hindi natin maalis-alis, isusuko natin sa Panginoon niya, huwag na natin niya ipagpatuloy. Dahil ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Yan. Dahil ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng dyablo. Binanggit dito, kampon ng dyablo, napakasakit. Hindi po ako nagsabi nito, ang salita ng Diyos. Ang anak ng Diyos, hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Ang kampon ng dyablo, nagpapatuloy sa kasalanan. Malinaw.
Alam na natin kung sino yung anak ng Diyos at kung sino yung anak ng diablo. At naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng diablo. Hindi naparito si Jesus upang warakin na yan, sirain na yan. Yung mga pakana ni Satan na mga kasalanan na yan. Matigil na yan. Amen. Basahin ko dito sa inyo sa 1 John 3, 9-10. Ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat nananatili sa kanila ang binhing mula sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama nila, hindi sila maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng diablo. Kanina, kampon lang ng diablo, ngayon anak na ng diablo. Dalawa pala to, anak ng Diyos at anak ng diablo. Ang sino mang gumagawa, ang sino mang hindi gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos at hindi umiibig sa kanyang kapatid, ay hindi anak ng Diyos. Ayan po, nakikita natin, no? Ilang beses binanggit dito na ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Bagamat nagkakasala, hindi na nagpapatuloy. Hindi yung repeated na kasalanan niya. Na yung pa rin ang kasalanan. Wala nang tigil, na yung pa rin. Kumbaga sa exam, yung number 5 niya, laging yun ang mali. Hindi pwede yun. Siyempre kung binabago ka ni Kristo, baka yung number 3 mo naman ang mamali, pero hindi laging number 5. Ibig sabihin, hindi tayo anak ng Diyos dahil hindi tayo nababago doon. Sapagkat nananatili sa kanila ang binhing mula sa Diyos. Ano ba itong binhing mula sa Diyos? Ano ba yung nananatili sa ating binhi na mula sa Diyos? Hindi bang binhi ito na tinutukoy dito? Basahin ko sa inyo rito sa 1 Peter chapter 1 verse 23. Sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Ibig sabihin, nasa atin daw yung binhi, yung salita ng Diyos na sa ating puso. Kaya yung taong merong binhi na salita ng Diyos, hindi siya nagpapatuloy sa pagkakasala. Kasi yung salita ng Diyos na yun, namumunga sa kanya. Yung salita ng Diyos ang nagbabago sa atin. Kung iniingatan natin sa ating puso yung salita ng Diyos, hindi tayo magpapatuloy sa kasalanan. Pero kung yung salita ng Diyos wala na sa ating puso, magpapatuloy nga tayo sa pagkakasala kung wala sa atin yung salita ng Diyos. Pero sabi yung mga anak ng Diyos, merong binhiyan. Naroon yung salita ng Diyos. At hindi sila maaaring magpatuloy sa pagkasala. Dahil ang ama nila ay ang Diyos. Kung ang ama natin ng Diyos, hindi tayo talaga magpapatuloy. Kaya sabi rito, dito natin nakikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino yung mga anak ng diablo. Napakahirap nito. Sino yung anak ng Diyos, sino ang anak ng diablo? Kaya nga sabi sa pinag-aralan namin, yung church, napakahirap pag merong unbeliever na naroon sa loob. Okay lang kung unbeliever na naroon sa loob ng church. Baga sa kawan ng tupa, pag merong wolf sa loob ng kulungan ng tupa, napakahirap. Ano kaya mangyayari kung merong wolf sa loob ng kulungan ng tupa? Tayo na sumasagot niyan kung ano mangyayari sa mga tupa pag merong wolf na nakapasok kahit isa lang. Ibibigay ko na sa inyo yung sagot yan. Ang sino mang hindi gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Ayan. No? Sabi rito, yung hindi raw gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos ay hindi anak ng Diyos. At yung hindi nagmamahal sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Kasi kung kapatid mo yan, mamahalin mo. Kung kinikilala mo yan ang kapatid mo sa Panginoon, mamahalin mo.
Wala naman sigurong namumuhi sa kanyang kapatid. Na yung kapatid natin ay no? Wala siguro nagpaplano ng masama sa kanyang kapatid. Dahil kapatid niya yun eh. Siguro minsan nagagalit ka sa kapatid mo pero hindi mo siya pagpaplanuhan ng masama dahil kapatid mo yan. Kung mahal natin yung ating kapatid, tayo ay anak ng Diyos. Pero kung hindi natin mahal yung ating kapatid, baka hindi nga natin kapatid yun. Baka hindi dito natin nakikilala ang mga anak ng Diyos. Yan. Napakalaki ng pag-ibig sa atin ng Diyos. Kaya tayo naging mga anak ng Diyos. Nakita na natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Hindi tayo naging anak ng Diyos dahil tayo ay matuwid. Hindi tayo naging anak ng Diyos dahil tayo ay mabait. Dati tayo makasalanan. Naging anak tayo ng Diyos dahil inibig tayo ng Diyos at pinadala niya si Jesus para sa atin. At nung tanggapin natin si Jesus at tayo sumampalataya sa Kanya, doon tayo binigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. Hindi sa ating mga sariling gawa. At ngayong anak na tayo ng Diyos, meron na tayong malaking pag-asa. No? Pag-asa sa kaluwalhatiang darating. At ito'y mahayag sa atin pagdating ni Kristo. At kung meron tayong pag-asa dito sa kaluwalhatiang darating, meron tayong pagsisikapan. Kasi umaasa ka nga eh. No? Asang-asa ka na may kaluwalhatiang darating, siyempre meron kang reaction dun sa pag-asa mo ng kaluwalhatiang darating ngayon. Magsisikap tayo ngayon dahil umaasa tayo. Magsisikap tayo maging malinis. Paano tayo magsisikap maging malinis? No, nilinis na tayo ni Jesus, ng dugo ni Jesus. Malinis na tayo. Paano tayo magsisikap maging malinis? Ma-maintain yung kalinisan na yan na ginawa ni Jesus. Nanilinis na tayo. Huwag na tayong magpatuloy sa pagkakasala. Kasi nilinis ka na nga ng dugo ni Jesus eh. Nilinis ka na, bakit maglulublob ka pa sa putikan? Bakit magpapatuloy ka pang magpakarumi kung nilinis ka na nga? Ayan ang napakaganda. Nung nilinis na tayo na Jesus at tayo tinanggap niya bilang mga anak niya, at nagsikap tayo na gumawa ng magsikap tayo na wag magpatuloy sa pagkakasala. Itigil na natin yung ating pagkakasala. Umiwas tayo sa kasalanan. Kung nagkasala tayo, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Huwag natin ipunin yung kasalanan. Humingi tayo agad ng tawad. Kasi pag hindi tayo humingi agad ng tawad, naiipon siya. Hanggang sa bandang uli, natabunan ka na ng kasalanan kasi hindi ka nahingi ng tawad. Konting kasalanan pa lang, hingi mo na ng tawad yan. Hingi na natin ng tawad sa Panginoon. Yung Panginoon, patawarin mo ako. Nagawa ko to, nagalit ako, ganito, ganyan. Humingi ka na kaagad ng tawad. Wag na tayong tumahimik. Mamaya, ito na naman yung tatanbakan ka na ng kasalanan. Pangkambakan na tayo ng kasalanan. Kaya dapat pag nagkasala tayo, humingi tayo ng tawad at umalis tayo dun sa kasalanan. At huwag natin panghawakan na tayo anak ng Diyos. Ako'y ligtas kahit lumubog ako sa kasalanan. Hindi dapat ganun yung mga anak ng Diyos. Kaya bilang mga anak ng Diyos, ano yung ating dapat gawin? Bilang mga anak ng Diyos, anong dapat natin gawin? Magsikap, maging malinis. No? Paano tayo magsisikap maging malinis? Huwag magpatuloy sa pagkakasala. Ihinto yung pagkakasala. Huwag na magpatuloy. Kasi alam naman natin yun kung nagpapatuloy tayo o hindi. Meron naman tayong kamalayan. No? Sabi nga niyan, alam na natin yung mabuti at masama.
Bukas na yung ating mga mata. Nawala sa atin yung hindi ko alam na masama, hindi ko alam na mabuti. Wala sa atin yung innocenteity. No, namulat na tayo. Sabi nga, nung kinain ni Eva at Adan yung nalaman nila yung mabuti at masama. Kaya nagkasala sila. Kaya sabi ng Panginoon Diyos, katulad na natin ngayon ng tao, alam niya na yung mabuti at masama. Baka kainin pa niya yung bunga ng nagbibigay buhay at hindi siya mamatay. Kaya pinalaya si Eva at Adan doon sa Garden of Eden. Nagkaroon sila ng kaalaman sa mabuti at masama, pero namatay yung kanilang espiritu. Kaya hindi na sila pwedeng kumain ng bunga ng buhay. Kasi kundi magkakaroon sila na mabubuhay sila ng patuloy na makasalanan. Kaya ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya dapat silang paalisin dun sa Garden of Eden dahil nagkasala sila. Ganon din tayo. Huwag na tayong magpatuloy sa pagkakasala. Dahil tinubos na tayo ng Panginoong Yesus. Nilinis na tayo ng Panginoong Yesus. At lahat na ginawa ng Panginoong Yesus, ginawa niya. Pinatawad tayo. Nilinis tayo. Ginawa tayong mga anak ng Diyos. At hinahanda pa na yung kaluwalhatian para sa atin. Lahat na nga ibinibigay sa atin ng Diyos. Magsikap tayong maging malinis. Dahil meron na tayong inaasahang kaluwalhatian ang darating sa atin at huwag tayong magpatuloy sa pagkakasala. Sige po, tayo po ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po God sa iyong banal na salita. Tunay na Panginoon, pinupuri ka namin sa iyong pag-ibig na naging anak mo kami dahil sa pag-ibig mo, Panginoon, at sa pagsusugo mo na yung anak na si Jesus. Dalangin po namin na patuloy namin maalala, O God, na may hinanda ka, Panginoon, na kaluwalhatian para sa iyong mga anak sa oras na dumating ang iyong anak na si Jesus at mahayag ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang kaluwalhatian. Dalangin ko po, Lord, na patuloy kami magsikap na huwag magpatuloy sa pagkakasala, Panginoon, sapagkat kami ay iyong mga anak na hindi kami dapat gumagawa ng mga bagay na hindi nakalulugod sa iyong paningin. Maraming salamat po. Dalangin ko rin po sa iyong mga anak, Lord, na mayroong pangangailangan, ano man ang kanilang pangangailangan, O God, financial, physical, at anumang problema, O God, dalangin ko ikaw po ang kumatugon, maging sa financial, O God, ikaw po ang magbigay ng aming pangangailangan sa araw-araw, kung sino man yung may sakit at karamdaman, ikaw rin po ang magpagaling. Maraming salamat po, Ama, sa iyong pag-ibig at habag sa iyong mga anak. Ikaw po ang aming pinupuri, sinasamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.